na puno ng mga alternatibong panregalo ngayong Pasko. Ayon sa feng shui expert na si Johnson Chua, dahil Year of the Tiger ang papasok na taon, magandang magbigay ng tiger image. Pag sinalubong po natin ang pagdating ng tiger at meron po kayong isang image ng tiger, siya na po ang kumakatch ng swerte na yon. Then siya po ang magtatrabaho para sa bahay niya po. Kung mabigat naman ang presyo para sa bulsa, pwede rin namang irigalo ang palawit na ito na tag 50 pesos lang. Kung sakitin naman ang inyong pagreregaluhan, para sa kanya ang holy gourd. Bigo ba sa pag-ibig, laging busted, o couple ang inyong pagbibigyan? Meron din yan dito. Ang mandanandak po, maganda po siyang ibigay for good relationship and also to prolong the relationship. Pwede rin irigalo ang crane na may hatiding swerte sa pag-ibig. Para naman sa office mate o kay boss, pwedeng panregalo ang ruwi o imaheng sumisimbolo sa kasaganahan. Swerte raw ito sa trabaho o maaaring magbigay ng job promotion. Payo pa na eksperto, dapat bukal sa loob ang pagre-regalo at huwag ibibigay sa iba ang natanggap na regalo. Sa mga magbibigay, siguraduhin po natin na maganda po ang loob natin ng pagbigay po natin. No? At sa mga makakatanggap naman, i-absorb po natin yung grasya. Kasi kung ano po yung ibibigay sa inyo, huwag nyo na pong ipapasa rin sa iba. Dahil yung swerte na yun, para sa inyo po. Pero kung sadyang walang oras mamili ng panregalo, pwede rin magbigay ng pera at ilagay sa loob ng isang pulang sobre. Ayon sa feng shui, para lalong magtuloy-tuloy ang swerte, bakit daw hindi gamitan ng kahit anong kulay pula ang inyong pambalot sa regalo ngayong Pasko? Simbolo raw kasi ito ng isang masayang okasyon. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ininspeksyon ng mga taga-Bureau of Fire Protection ang ilang terminal ng bus at daungan ng barko ngayong dagsa. Ang mga babiyahe para sa Pasko, napuna nila ang ilang paglabag sa fire code. Nakatutok si Steve Dailisan. Ilang oras ding naghintay ang mga taga-Bureau of Fire Protection sa Eva Macapagal Super Terminal para sana mag-surprise inspection sa mga barko ng Super Ferry. Pero ayon sa isang di nagpakilalang kinatawan ng shipping company, di raw welcome ang mga bumbero na pumanhik sa barko. Bagay na ikinainit ng ulo ng mga opisyal. Pakiramdam niyo na bastos yung BFP? Of course, yes. Of course, yes. With our director is here, I am the regional director. We have our district director. This concerns public safety. Our purpose here is public safety. There's nothing illegal here. Napuna ang kawalan ng automatic fire sprinkler sa loob ng terminal, pati na ang kakulangan sa emergency lights at directional signs, bagay na paglabag daw sa RA 9514 o ang revised fire code. Multang 50,000 pesos at suspension o closure ang parusa. Isang di rin nagpakilalang opisyal ng Asian Terminal na operator ng Eva Macapagal Super Terminal ang sinubukan naming kunan ng pahayag. Violations daw galing ng kawalan ng automatic fire sprinkler. Wala po akong masabi dyan. Yung Corcom na lang namin ang magbigay. For closure daw, sir. Na-comment po dyan. Ayon naman kay Jess Supa ng VP for Safety and Security ng Super Ferry, di raw nakipag-ugnayan ng BFP sa kanila. Bukas daw sila sa routine inspection pero di dapat sangkaterba ang kasama. Kasama ng BFP ang ilang miyembro ng media sa isinagawang surprise inspection. That's stupidity. Mas maganda nga nakasama natin yung public, the media. So that the media, the people can witness whether or not they are compliance or not. Sunod na pinuntahan ng BFP ang Araneta Center Bus Terminal. Sinubukan kung gumagana ang fire extinguishers. Hinanapan din ng BFP ng fire extinguisher sa mga pabiyahing bus. Meron naman ang karamihan sa mga bus pero nang usisain kung alam itong gamitin ng driver, dito na nagkaproblema. Hindi mo alam paano gamitin yan eh. Para magamit mo na mabilis yan, tinitwist lang to. Ganun lang. Oo, pinipit ganyan. Tapos hawakan mo nun, ito yung trigger mo, ito yan mo kung saan yung sunog. Nire-require natin yung mga driver nito mga buses na ito na yung pinaka-basic paggamit ng portable fire extinguishers. Nangako naman ang pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal na ipababatid nila sa mga bus company ang tagubilin ng BFP para matutunan ng mga driver ang tamang paggamit ng mga fire extinguisher. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Paalala po mga kapuso, lalo na po ngayong gabi at sa mga susunod na gabi, kabila ang mga Christmas party. Huwag na po kayong magmaneho kung lasing. Sa EDSA Santolan, isang kotse ang sumalpok sa kulay pink na harang o yung tinatawag na pink fence dahil ang driver ay nakainom umano. Si Danuting Kungko, Naka-Alerto 24. Wasak ang kotse ito ng aming madatnang nakasubsob sa pink fence ng MMDA sa northbound lane ng EDSA Santolan pasado 1:00 na madaling araw.
Sa lakas ng pagkakasalpok, himalang nakaligtas ang driver na nagpakilalang si Andres Roque. Sa paunang pagsisiyasat ng MMDA traffic, unang sumadsad ang kotse ni Roque sa bukana ng Santolan Station ng MRT. Bago ito syumete at tuluyan tinumbok ang pink fence. Mahilap sa media si Roque na nagpakilalang driver sa BIR. Iginit niya may iniwasan siyang taxi at nawala ng kontrol sa sasakyan. Anong nag-cut sa inyo, sir? Wala. Taxi nga. Taxi. Tapos, ano nangyari pagkatapos? Ayun. Umiwas ako sa mga dapat ma-damage. Dito ako bumangga. Pero sa pagsisiyasat ng mga investigador, nakainom umano si Roque. Kanina pa nagre-resist yun at talagang amoy-amoy na alak naman talaga. Pati nga yung sasakyan niya may laman pang bote ng alak. Doon sa tinignan namin yung sasakyan niya, sa loob talagang may bote ng alak pa doon sa driver side niya. Wala rin siyang maipakitang lisensya kaya posibleng madagdagan ng mga kakaharapin niyang kaso. Paalala ng mga otoridad, lalo na't kabi-kabila ngayon ng mga Christmas party. Pag tayo ay nakainom na, siguro mas mabuti pang mag-commute na lang tayo, huwag nang magmaneho. At yung nangyayari, nagiging cause ng ating aksidente, yung ating pagiging nakainom ng alak. Dano Tingkong, naka-alerto, 24. Nagbuga ng usok na may kasamang lava at nagbabagang bato ang Bulkang Mayon kaninang hapon. Ang pangamba ng FIVOX, sunod-sunod o serye at hindi lang iisang pagsabog ang magaganap sa Mayon. Nakatutok si Oscar Oida live mula sa Legazpi City, Albay. Oscar. Mel, mga alas 4 nga ng hapon habang nandyan tayo sa may observatory ng FIVOX dito sa may Legazpi, Albay, nang mamataan natin itong mga maliliit na pagsabog na parang ash puff. Pero kung ikukumpara natin ito sa mga nakaraang nakita nating ash puff, ay may kasabay itong mga pagdagungdong at ang kulay na itong mga usok na ibinubuga nito hindi puti kundi medyo grayish. Ayon kay FIVOX Director Solidum, ay posible raw may mga laman na itong mga materials gaya na lamang ng mga nagbabagang bato at mga lava at kasama na rin dito yung steam. At kung hindi raw siya nagkakamali, ay maaring ito na yung strombolian phase ng eruption ng Bulkang Mayon. Bali Mel, itong tinatawag na strombolian phase, ito yung kadalasan daw stage bago yung volcanic explosion na kadalasan nangyayari dito sa Bulkang Mayon. Samantala, Mel, hindi lang iisang pagsabog ang inaasahang mangyari ng FIVOX, kundi mga serye ng explosion. Ito raw ay kung pagbabasihan ang mga naging aktibidades ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang araw. Mel? Mula kahapon hanggang ngayong araw, mahigit 1,200 volcanic quakes ang naitala ng FIVOX. Bukod sa mga maliliit na pagyanig na ito, kapansin-pansin din umano ang halos di tumitigil na paggalaw ng lupa na kung tawagin ay tremor. Karaniwan itong iniuugnay sa patuloy na paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan. Sa ngayon, ang napapansin natin, mukhang patuloy na yung harmonic tremor na tinatawag namin. At yung ibang mga istasyon natin ay lumalakas din ang signal. So dapat lalong pag-ingatan ng Bulkang Mayon. Hindi natin makita kung anong nangyayari, pero patuloy yung pag-akyat ng magma. At kung sakaling ang pagsabog ay manggaling sa, hindi sa taas, kundi sa malalim-lalim na parte, baka magpait siya ng mas matayog na abot bato. Ang lava flow na patuloy na naoobserbahan, umaabot na sa 5.5 kilometers mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga dagungdong, kadalasan daw, ay sinasabayan na rin ng fountaining of lava. Sa pinakikitang aktibidad ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang araw, malamang ay di lang daw basta isa, kundi mga serye ng pagsabog ang maaring maganap. Posible yan, hindi lang yan minsan. Depende yan sa tayog, at yung iba matayog, yung iba maliit. At ipinapakita naman ito ng Bulkang Mayon noong una na series of explosions ang posibleng mangyari. Pero ayon sa FIVOX, kung tutusin, mas mabuti na raw ito kumpara sa iisang malakas na pagsabog na higit na mas mapanganib, gaya nung nangyari noong February 1, 1814 na naglibing sa buong bayan ng Cagsawa at ikinasawi ng mahigit 1,300 katao. At sa tanong kung maapektuhan ng halos perfect cone shape na korte ng Mayon, gaya nung nangyari noong 1993 kung saan napitak ang ilang bahagi ng labi ng bulkan. Ayon sa FIVOX, may self-healing process naman daw ang bulkan. Magmula noong 93,
kahit may mga explosions, yung mga malalalim na uka at pati yung labi ng bulkan na nabawasan ay parang pinuporma niya uli na kung saan tinatapalan ng mga lava flow